Good day po, and we are from the second year level, group 19 from Olivares College. So, today we are here with, ano pong name niyo po, ma'am? Nurse Camille. Nurse? Camille. Nurse Camille, and a health worker from Silveria or San Isidro Health Center. It's our pleasure to welcome our esteemed guest to our interview today. We are incredibly grateful for your time and effort in joining us here today and sharing your invaluable insight and experience. Your dedication to your field of work is an inspiration to us all, and we are humbly by your presence. So, ito po ay interview po namin for sustainable development po, yung mga programs and kung ano yung implemented po niyo na program. So, first question po is, maaari mo po bang ilarawan yung mga particular programs or initiative po for para sa mga mahihirap po dito po sa health center? Yung nakafocus yung namin, yung programs namin and activities namin, especially sa mga poor or below poverty line. So kasama dyan yung mga free immunizations, free medicines para sa kanila, especially kung available po, readily available po siya dito sa health center. Tapos yung mga maintenance medicine for senior citizen, especially yung mga hindi nakakabili. So nagpa-provide din kami nun. Meron din mga free pap smear, free family planning, free prenatal check-up, postpartum. So, meron din kami ditong dental check-up, mga free laboratories, especially mga fasting blood sugar, cholesterol. Yung mga hindi naman available, so nire-refer po namin sila sa mga partner laboratories and diagnostic centers. At saka yung mga, especially yung mga kailangan talaga ng hospitalization. So, meron kami, nag-refer kami sa mga malasakit centers. Okay. Thank you po. Next question po is, paano niyo po in-educate yung mga membro ng komunidad tungkol sa kahalagaan at kalinisan ng tubig po or clean water and sanitation? At ano pong papel na ginagampanan ng pangkat ng community nurse po bilang future nurse din po? Ano po yung ginagampanan po natin sa community? So, yung isa sa mga namin, sa kasi namin, sa health department. So, part nun, meron kaming sanitation division. So, ang sanitation division namin, nakafocus sila sa pag-educate sa mga tao, sa pagpapanatili na magkaroon po sila ng clean water, clean environment, at saka para makaiwas din po sa mga possible or probable na diseases, illnesses like dengue, mga cholera, mga yung mga diarrhea, ganyan. So, isa rin yan sa mga education. So, ang mga barangay health workers namin, nagkakaroon sila ng campaign, so bumababa sila sa mga sa community para mag-educate, magsabi sa mga fellow kapitbahay, para kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan yung mga sakit at saka yun nga, magkaroon ng clean water sila, potable water. So, minsan nag-check din yung sanitation division namin ng kung potable or clean water yung meron ng community na nakasakop dito sa barangay. Okay. So, maaari po bang magbigay ng pangkalahatang ideya ng mga programa at serbisyo sa pangkalusugan po dito sa San Isidro Health Center po, and then na nakakatulong po sa kalusugan at paggaling ng komunidad po sa community. Like yung mga programa po, yung serbisyo na binibigay ng health center po sa community ng San Isidro tungkol po sa pangkalusugan. Yung mga programa? Opo, So, yung mga programa namin, nagkakaroon kami minsan ng free caravan, free medical mission. So, under ng namin ng
city, nagkakaroon ng bumababa sa mga sa mga community, nagkakaroon ng medical mission or caravan. Tapos bumababa rin kami ng free immunization lalo sa mga babies para yun nga ang immunization para makaiwas ng possible mga diseases. Mga bata nagkakaroon sila ng protection para maiwasan yung mga possible diseases. Tapos isa rin yung mga barangay health workers na namin, sila. Bumababa rin sila na nag-educate, nagsasabi para kung ano mga dapat gawin, dapat iwasan, at saka kung may mga sila, mga maintenance medicine, may encourage sila na pumunta dito ng center para mag-take ng mga laboratories, especially cholesterol, blood sugar, then kumukuha rin ng mga medicines para makatulong din sa kanila na hindi rin sila para hindi tumaas mga blood pressure nila, blood sugar. Ayun. Okay po. Have you encountered any unique challenges related to clean water and sanitation in the community, and how can you address those challenges? Problem, siguro yung sa mga kasi, sa mga depressed areas kasi, ang pinaka-challenge talaga doon, magkaroon sila ng clean water. Kasi syempre wala silang, kumbaga yung sources kasi nila, yung water sources nila, kumbaga parang tabo-tabo, ikit-ikit. So, ang kuha na lang namin sa kanila, ine-educate na lang namin sila na yung mga makakatulong para magkaroon sila ng clean water. So, part nun na yung mga pag-boil ng water bago nila inumin or sanitize ng kanilang kamay bago sila uminom or kumain. Tapos, isa rin yung meron kasi mga water refilling station dito. So, yun, nag-ano rin yung sanitation division namin na mga refilling stations na, water refilling stations na yun ay, kumbaga parang nasa quality yung kanilang water na pinag-provide para sa community. Thank you po. And about naman po sa gender equality po, how is gender equality currently addressed in your community po? Gender equality, siguro ang kanto dyan, both men and women are equally treated naman dito sa center. So, mapalalaki, mapababae, same naman ang treatment namin sa kanila. Wala kaming discrimination na binibigay. We are honored to have you today, and we are eager to learn more about the experience and the work you have done in our community. We know that the work that you is incredibly important, and we are grateful for your commitment of helping those in need. Your work is an example of what we achieve when we come together to make a difference. Once again, we thank you for your time and effort in joining us here today. Thank you.